Ayan guys, so as what I promised, no, mag-tutorial tayo kung paano gamitin yung housing loan calculator ng Pag-ibig, yung HTMF, para magkaroon tayo ng idea kung paano tayo ito yung isa sa mga dapat nating malabang tools kapag may plano tayong mag housing loan through Pag-ibig. Tapos pagkatapos nito is tuturuan ko rin kayo, mag-tutorial din tayo kung paano naman gamitin yung mga loan calculator ng mga bangko. Siguro testing natin yung sa video tsaka yung sa BPI or kung ano mang bank loan calculator na makikita natin later sa internet. So una nating gagawin is siguro yung sa unang tutorial natin is yung sa Pag-ibig housing loan calculator. So ayan, madali lang naman, no. Mag-o-open lang tayo kung nasa PC tayo. Syempre pupunta tayo sa Chrome, tapos mag-o-open tayo ng new tab. Kung nasa cellphone naman is ganun lang din, no. Punta lang tayo sa Chrome, tapos ita-type lang natin. Actually, ang ita-type lang natin is Pag-ibig loan calculator. Kung gusto niyo mas specific, Pag-ibig housing loan calculator. So ayan, makikita niyo naman, no? O kung hindi pa kayo nakapag-search previously is yun, i-type nyo lang itong buong Pag-ibig housing loan calculator, then enter. Tapos ayan, teka, siguro mag-recording tayo, mag-screen recording tayo, sandali lang. Ayan. Ayan, so una nyo makikita is yung Pag-ibig online services. So nandiyan na rin yung link at yung nakalagay dyan is housing loan affordability calculator. So i-click nyo lang yung link na yan. Ayan, at mararoute na kayo kagad sa loan calculator ng Pag-ibig. So ito makikita nyo, no, what do you want to compute, desired loan amount, tapos meron siya mga boxes dyan, preferred repayment period, preferred fixed pricing period. So i-click lang natin to, no, yung down arrow niya, yung nasa taas na box, yung unang box, which is yung question dyan is what do you want to compute. Syempre, gaya nga ng mga tinuro ko doon sa mga previous video ko, no, doon sa part 1 and part 2 ng aking video, which is ang title ng video ko nga is yung paano ba maging madali ang pag-avail ng housing loan. So tinuro ko sa inyo ron, no, kung ano yung mga factor na dapat nating i-consider once na may plano tayong mag-housing loan. Kapag decided na talaga tayo, para maging madali, maging smooth yung proseso, is dapat malaman natin mga factors, lalo na yung mga pre-qualification questionnaires na kailangan nating sagutin kapag may kausap tayong seller or let's say real estate sales agent. So ako madalas yan ang ginagawa ko kagad, no? Bago tayo mag-offer ng mga kung ano-anong project. Kung tutusin, napakaraming pwedeng ibentang housing projects, from house and lot, condominium units, residential lot or commercial lot, napakarami yan. Pero kung hindi natin kasi siya ipipilter, talagang magpla-flood yung information. So doon tayo natatagalan, doon tayo minsan nalilito pa. Pero kung talagang sasagutin natin yung mga specific pre-qualification questionnaires, so doon natin mapapadali yung paghahanap natin ng home investment natin, property investment. So isa tong as what I promised dun sa mga video ko ngayon sa part 1 and part 2 na nabanggit ko nga rin, mag-tutorial tayo para magamit nyo to. Yun nga, nasa internet lang naman yan. So itatype nyo lang yung pinatype ko sa inyo kanina, housing loan calculator, Pag-ibig housing loan calculator. So ito na yung bubungad sa inyo. So yung unang box is what do you want to compute.
So, ito, how much income is required for your desired loan? So, ito yung uunahin na natin, no? I-click na natin yan. Kasi gusto nga natin malaman kung pasok ba yung ating income sa magiging monthly amortization ng unit or property na kukunin natin. Tapos, desired loan amount. Testing na lang natin 1M, no? Sabihin natin, 1.2 million yung halaga ng property. And then, di ba sabi ko nga doon sa previous video ko, ang standard, most of the time na down payment is 20%. So, minus 20%, magkano? So, 960. So, lagyan natin dito 960. Ibig sabihin, pagka binawasan na ng 20% yung 1.2, 960,000 yung magiging balance. At ito yung magiging loan amount natin, desired loan amount. Kasi nga, once na fully paid na natin yung required down payment ni developer or ni seller, is yan yung ilo-loan natin. No? Kasi nga, wala tayong pang full payment. Tapos, dito sa pangatlong box, is yun naman, yung kung ilang years to pay natin babayaran yung loan natin. Which is, ang tinuro ko naman sa inyo, di ba? Kapag pag-ibig, ang maximum years niyan is 65. Tapos, ilaless natin yung ating edad. Halimbawa nga, ngayong taon na to tayo mag-loan, mag-housing loan. Tapos, 35 years old lang tayo. So, minus 35. 30 years. So, ibig sabihin, pasok pa tayo sa 30 years, no? 30 years to pay. Pero, dun nga sa mga example ko, halimbawa, 65 years ngayon maximum. Pero, ang edad natin nung nagpa-reserve tayo ng unit is, sabihin natin, 37. 37 years old tayo. Tapos, 3 years to pay natin binayaran yung installment ng down payment. So, ibig sabihin, nalagdagan na nga yung edad natin, 37 years old plus 3 years installment ng down payment, nag-monthly equity tayo na sa loob ng 3 years. So, 37 plus 3, 40. 40 years old na tayo nung maglo-loan na tayo rito sa Pag-ibig. So, ibig sabihin, ang edad na i-minus natin is 40. So, 65 less 40 years old tayo. So, ibig sabihin, hindi na tayo pasok sa 30 years to pay. Kahit pa sabihin, gustuhin natin yan, no? Hindi naman napapasok yung edad natin. Not unless meron tayong ibang ipapangalan natin sa iba na mas bata pa at papasok yung sweldo niya. Pero, ito na example natin, no? Yung 25 years to pay. Tapos, dito naman sa pang-apat na box, preferred fixed pricing period. So, ito itatanong sa atin ito pagka nandun na tayo sa Pag-ibig talaga, no? Kasi pwedeng 1 year lang yung fixed interest. Ibig sabihin, unang taon, 5.75% interest lang ang tutubuin doon sa loan nyo nga, no? Sa housing loan nyo, tutubuin ng Pag-ibig. Kaya lang, yun nga, every year is magpaparecompute kayo. Kung gusto nyo na naman 3 years, first 3 years, 6.25% interest. Pero kadalasan dyan, sa mga sample computation, ito na lang din yung ginagamit yung 5 years. So, at least every 5 years, pwede ka magparecompute. Pero depende so habang kung mas maikli yung taon, years to pay, mababa interest. Pero kung halimbawa isasagad nyo sa 25 years, kasi nga 25 years to pay kayo at ayaw nyo naman pa-recompute, gusto nyo na fix talaga yung interest nyo, is 9.125. So pinakamalaki nila is 9.75 kung sagad yung 30 years. Kung pasok kayo sa 30 years to pay at gusto nyo rin sa loob ng 30 years to pay yung babayaran, is fixed interest kayo. So 9.75%. Pero kung 5 years nga lang, is yun. So magbabago-bago rin yan, no? Depende sa economy natin. Pagka after 5 years is kung bababa interest nila from 6.5 baka possible maging 6% o baka nga tumaas pa ng 7% after 5 years. So may mga ceiling naman yan. Hindi naman yan tataas ng sobra. Hindi rin naman bababa ng sobra. Although yun nga lang, setting proper expectation lang na possible nga bumaba o tumaas. Pero yung sa loob ng 5 years, kapag pinili ninyo, yung unang 5 years na pinili nyo yung 6.5, fix yun. So, hindi magbabago. Okay, so yan. I-click natin yung compute.
At ayan, magkakaroon na tayo ng idea kung magkano yung monthly amortization natin. So, 6,697 and 99 cents. So, i-round out mo na lang yan, 6,698. And kasama na dyan yung yung insurance, yung MRI, which is yung mortgage redemption insurance. Ibig sabihin yan, just in case na may mangyari sa atin, katok lang, na sakali nga yung mismo principal buyer is may nangyari, namatay. So, kung sino man yung dependent niya, yung spouse niya o yung kids niya, is hindi na nila babayaran yung anumang balance kasi nga si insurance na magbabayad nun. So, magiging fully paid na yun. Pero, syempre, meron yung proseso, may investigation yan. Kung pasok talaga yung mga dependents nyo dun, yung cause of death nyo is papasok dun sa insurance. So, ganun po yun. No? So, itong insurance, kasama na yan sa monthly amortization nyo. So, instead of 6,481 lang, yan, inad niya nila 260, naging 6,697. Tapos, ayan, meron na rin nakalagay rito, income required for your desired loan amount. So, kung 960,000 yung loanable amount ninyo, at pasok kayo sa 25 years to pay, ito yung monthly ninyo. At ito naman yung required sa basic salary niyo. Di ba? Naturo ko na rin yung required gross monthly income is yung basic pay lang. Hindi kasama ang allowances, hindi rin kasama ang mga incentives or bonuses. So, talagang basic pay lang. So, ito dapat pumasok kayo sa 18,500, sabihin na natin 18,520, round up na natin itong centavos. So, ito yung required basic pay nyo, ito yung magiging monthly amortization nyo. Okay? Although disclaimer lang estimated lang to, pero syempre magbago man yan, kasi nga halimbawa kung installment yung down payment niyo, so after 3 years pa, so maaaring magbago pa yan. Pero hindi naman nga ganun kalaki kasi sabi ko, di ba, may mga ceiling naman yan, maaaring bumaba, maaaring tumaas. Pero hindi ganun kalaki yung discrepancy. Ito, pwede nyo naman laruin yan. So, kung halimbawa naman, pasok talaga kayo sa 30 years to pay, yung edad ninyo. Kaya nga sabi ko, halimbawa, kung 32 pa lang kayo nung nagpa-reserve kayo ng unit, kahit pa hulugan nyo ng 3 years to pay yung down payment, so 32 plus 3, naging 35 years old kayo nung time na ilo-loan nyo na yung unit nyo sa Pag-ibig, so pasok kayo kasi nga 65 years yung max, less yung edad yung 30 years to pay, I'm sorry, 65 years max minus yung edad ninyo 35, so pasok kayo sa 30 years to pay. So yan, gawin natin 30 years to pay, tapos 5 years fixed interest pa rin na 6.5% yung first 5 years, then compute. Ito naman yung magiging so bumaba kasi nga pag di ba naturo ko rin, the longer the payment term, the lower the monthly amortization. Syempre pati na rin yung required GMI, yung gross monthly income yung magiging 17 na lang from 18k na nakaraan, kanina 18,520. Tapos ito 6,283 na lang. Pero kung yung edad nyo nga halimbawa nung time na ilo-loan nyo na is ilang taon na? Sabihin natin 50 years old na kayo, tsaka kayo nakapag-decide kumuha. So 15 years na lang kayo. So ito naman, so from 6 to tignan nyo, tandaan nyo na lang, from 15 years to 6.5% interest pa rin, compute. So tumaas na, di ba? Makikita nyo na dyan na totoo yung sinasabi natin, kapag habang nagkakaedad tayo, is not lumiliit yung option natin kasi nga 15 years to pay na lang, tapos tumaas na yung monthly amortization nyo, tumaas na rin yung monthly required gross monthly income, diba? Habang nagkakaedad tayo, ano pa kung 5 years to pay na lang pala tayo, 5 years to sabihin natin 5%, 18,999 na, halos 19,000 a month na siya, tapos ang required salary malaki 53,000, basic lang yan. So kung pasok naman, kung malaki yung basic pay natin, okay lang. Tapos wala kayo dapat ibang loan, wala kayo dapat ibang housing loan, kasi i-compute yan, diba? Syempre, halimbawa kung meron pa kayong binabayaran na 15,000 a month na housing loan, is syempre mag-iiba na yun, di ba? Naituro ko na rin naman sa inyo.
mag-iiba na yung required salary. Maaaring madoble to, madagdagan, maging 75 na. So, kukulangin na. Doon napapasok yung co-borrowing, yung magkakaroon kayo ng co-borrower. Okay, so, I hope nakatulong sa inyo ang video na to. So, gagawa ko na lang ng separate na video yung sa bank loan calculator naman. So, thank you for watching this video, and hopefully na makatulong to sa inyo. Goodbye for now. Keep safe everyone.